Welcome po sa ating aralin pang Mathetes. Ito po ang ikapitong lesson, part 2. At pinag-aaralan natin sa time na ito yung doctrine of the angels. No? Ito yung mga important na doctrines na dapat na alam natin bilang Mathetes, bilang disipulo ng Panginoon, at makakapagbigay ito ng kaalaman patungkol sa Bible, karagdagang impormasyon patungkol sa Ministry of Angels. At ito ang titingnan natin sa ngayon. At titingnan natin ang dalawang bahagi ng mga angels. Merong mga good angels, angelic, good angels. Tapos meron din mga bad angels o yung mga demonic angels, no? So, titingnan natin ito maya-maya. So, ngayon, simulan po natin ito sa mga, ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin. So, get your Bibles. At buksan natin sa Hebrews chapter 1, verse number 13. Hebrews chapter 1, verse 13 at saka 14. Ito yung key verse na pinag-aaralan natin sa study notes natin. Hebrews chapter 1, verse 13 and 14. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Verse 14, are they not all ministering spirits? Hindi ba silang lahat ay mga espiritu na naglilingkod? And so they are ministering spirits sent forth. Sila ay sinugo to minister, para tumulong for them who shall be heirs of salvation. Doon sa mga magmamana ng kaligtasan. Yun ay mga mananampalataya. Okay? So, bagamat napaka mahiwaga ang paksa ng mga angels, tandaan natin, sila ay ministering spirits. Tagapagtulong sila, spiritual sila, at sila ay sinugo ng Ama. Nakita natin ito last time, they are messengers, no? Kaya wag tayong masyadong ma-impress sa kanila dahil sila ay on assignment lamang at wala naman silang kapangyarihan kung hindi ibinigay sa kanila ng Diyos. Bagamat sila ay makapangyarihan, bagamat marami silang pwedeng gawin, ang focus natin hindi sa mga angels kundi sa Diyos na nagsugo ng mga angels. Alright? So always emphasize and keep your eyes on God, not angels. Okay? So anyway, ang mga angels ay may mga trabaho yan. At nakita natin last time yung iba't ibang rangko ng mga angels, di ba? May mga archangel. Yung isa na binanggit ng Bible, si Michael. Tapos merong mga cherubims. Alright? Tapos may mga seraphims. Tapos merong rangko yan, thrones and dominions, principalities, powers, might, and authorities. So, iba't ibang mga rangko ng mga hukbo. They are armies, the hosts, armies and hosts of heaven. Tapos, nakita natin yung ministry ni Gabriel. Siya yung messenger angel. Si Gabriel, or sa English, Gabriel. Okay? Tapos, nandun din si Lucifer. Okay, siya yung anointed cherub na bumagsak. And we're going to look at that a little bit more in detail in a little bit, no? Pero sa ngayon, tingnan natin yung mga ministry ng angels, no? First of all, nag-minister sila sa Diyos. They do God's commands. And they guard the throne of God, yung mga seraphims. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 na nakita natin last week, sila ang nagbabantay sa trono ng Diyos. Palibot-libot sila. 6 ang pakpak nila. At kinikilala nila ang kabanalan ng Diyos. Right? Sa Isaiah chapter 6 verse 1, 2, and 3. Doon mo makikita yan, no? Tapos may mga cherubims na sila yung parang nagde-defend sa holiness ng Diyos, sa trono ng Diyos. Guardians sila ng throne. At napakahiwaga ang kanilang mukha, no? Meron silang mga mukha ng mga hayop or halimaw at tao,
four faces, basahin nyo na lang yung description sa Revelation chapter 4 at saka chapter 5. Yung mga cherubims, no? Genesis chapter 3, verse 24. Nandun sa mga study notes yung mga Bible verses noon, no? Tapos yung mga angels naman, meron naman silang napaka-importanting ministry sa kapanahonan ni Jesus Christ, no? Sino ang nag-announce ng message kay Mary patungkol sa gusto ng Diyos na gamitin yung katawan ni Mary? Yun si Gabriel yun, no? At tingnan natin sa Luke chapter 1. Luke chapter 1. And verse number 26. Luke chapter 1, verse 26. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth, verse 27, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Verse 28, and the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. So, Gabriel was a messenger angel to proclaim the birth of Jesus Christ, no? Prinotektahan ng mga anghel si Jesus Christ nung siya ay sanggol. Tingnan mo ang Matthew chapter 2. We're just looking at the ministry of angels to Jesus Christ, no? Matthew chapter 2, verse number 13. Matthew chapter 2, verse 13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt. And be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. So, ginamit ng Diyos ang angel para lumisan sila, no, sa Bethlehem at or sa Jerusalem, wherever they were staying at this time, para maiwasan nila nasa Bethlehem sila, para maiwasan nila yung slaughter, no, ng mga babies na gagawin ni King Herod the Great. Dahil nagselos nga si King Herod na merong newborn king, at nagulat si King Herod, sabi sa loob-loob niya, wala na bang iba pang king maliban sa akin? Mali siya. Merong king, newborn king. So anyway, ginamit na ng Diyos sa mga angels para tumulong kay Jesus Christ nung siya ay bagong baptize at ginagampanan na niya ang layunin ng Diyos. Tinukso siya ng devil ng ilang mga araw sa disyerto. At noong nagtagumpay siya laban sa mga tukso ni devil, mahina ang kanyang katawan. Look at Matthew chapter 4. Ito yung katawang tao, no? Yung bahagi ng kanyang nature na tao. Siyempre doon siya nakaranas ng gutom, nakaranas siya ng pagod as a man, as a human being. So the angels ministered to him, Matthew chapter 4. Tingnan mo ang Matthew chapter 4 and verse number 11. Matthew chapter 4 verse 11. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. So basically, tinulungan siya ng mga angels. Tapos noong nananalangin si Jesus Christ at tumutulo na ang dugo sa kanyang pawis dahil sa napakatinding pressure na nararamdaman niya sa kanyang katawan patungkol sa kanyang kamatayan. The Garden of Gethsemane, naalala ninyo yon, no? Luke chapter 22. Tingnan mo ang Luke chapter 22 and verse number 43. Luke chapter 22 and verse number 43. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So,
Ang mga angels talaga ay nakikita natin sa buhay ni Jesus Christ, no? Nung si Kristo ay bumangon na maguli sa patay, when He resurrected, it was the angels that announced His resurrection. Sila ang nag-anunsyo ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Go to Matthew chapter 28. Sa aklat ng Matthew chapter 28. Very, very prominent ang mga angels sa kapanahonan ni Jesus Christ. Matthew chapter 28, verse number 5. Matthew 28, verse number 5. And the angel answered and said unto the women, Fear not, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse number 6. He is not here, for he is risen, as he said. Come and see the place where the Lord lay. So dito natin nakikita na ang mga angels ang nag-announce ng resurrection ni Jesus Christ. Now, sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, makakasama niya hindi lang yung mga believers na namatay, pati rin yung mga angels kasama sa muling pagbalik ni Jesus Christ. Look at Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 and verse 31. Matthew 25 verse 31. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. So, yung mga holy angels ay magiging kasama niya with Him. The holy angels, hindi yung mga bad angels. Yung mga bad angels, yan yung mga demons. Pero sa ngayon, nakikita natin ang ministry ng mga angels kay Jesus Christ. No? Even in His return, makikita rin natin yung mga angels, mga holy angels ng Panginoon. So, very, very important po ang roles, ang ministry ng mga good angels. Meron tayong record sa Bible na pag namatay ang mananampalataya, ang mag-e-escort sa kanila ay good angels. No? Tingnan mo ang Luke. Halimbawa, Luke chapter 16. Luke chapter 16 verse 22. Luke chapter 16 verse 22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And so, etong beggar na ito, si Lazarus, ayon sa context natin sa story, nung siya ay namatay, in-escort siya ng mga angels. So, malamang sa kamatayan ng mga mananampalataya, sasalubungin tayo ng mga angels kung hindi tayo mararapture, kung hindi tayo babalikan ni Jesus Christ at hakutin sa mundong ito, haharap din tayo sa kamatayan balang araw. Pero ang difference, yung angels ng Panginoon, dadalhin tayo sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Okay? At yan ay isa sa mga ministry ng mga anghel sa mga mananampalataya. And, basahin mo lang ang scriptures, makikita mo, may mga angels na nagprotect sa mga alagad ng Panginoon. Halimbawa, Psalm 34, or Psalm 35, verse number 4. Psalm 35, verse number 4, at saka verse number 5. Tingnan natin, Psalm 35, verse number 4. Psalm 35, verse number 4. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul, and let them turn back and be brought to confusion that devise my hurt. Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Nawa, habulin sila, yung mga kaaway ko, habulin sila ng anghel ng Panginoon. And that's talking about protection. Angels can frustrate the plan of the enemies.
Angels can protect us from physical harm. Psalm 91. Tingnan mo ang Psalm 91. Psalm 91, verse number 11. Psalm 91, verse 11. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Kung Tagalogin natin ang Bible, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa inyo, upang sa lahat ng inyong mga lakad ay ingatan ka. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka mapunta. And so, the angels are used of God for physical protection. Pero nasa layunin ng Diyos yan, no? Hindi tayo inutusan ng Bible na makipag-usap sa mga angels, no? Kausapin natin yung boss nila, si Lord God Almighty. At siya ang bahala na mag-dispatch ng kanyang mga alagad na anghel. Okay? And so, always remember na dumediretso tayo sa Diyos. Hindi tayo dumadaan sa mga anghel, hindi tayo tumitingin sa kanila para humingi ng tulong. Ang tulong natin ay galing sa kanilang boss, sa kanilang manlilikha. At sa manlilikha natin, tandaan natin, bagamat makapangyarihan ng mga angels, hindi sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isa lang, ang overall, Almighty. Yan ay si God. Father, Son, and Spirit. Yung pinag-aralan natin, no? Trinity. And so when you pray to the Father. Pray through the power of the Holy Spirit. And pray in the name of Jesus Christ, or in the authority of Jesus Christ. So we pray to the Father in the name of the Son, through the power of the Holy Spirit of God. Ganun tayo pag nagpe-pray. Huwag tayong mag-pray sa mga angels. Huwag tayong lumapit sa iba. Wala na po tayong pwedeng iba pang lapitan, maliban lang si God. Dahil siya ang Panginoon. Siya ang humahawak sa buhay natin. Siya ang dapat natin sampalatayanan. Hindi tayo pwedeng sumampalataya sa tao, sa mga anghel. Definitely, wala tayong sinasampalatayanan na ginawa o nilikha ng Diyos. Siya lamang. And we approach Him in the name of Jesus Christ, or in the power of the Holy Spirit of God, and in the authority of Jesus Christ. So anyway, yung mga angels, gagamitin ng Diyos yan para sa paghukom ng mga hindi mananampalataya. No? Sila ang magiging instrumento ng Diyos para ihulog sa dagat-dagatang apoy ang mga hindi sumasampalataya sa Diyos. And you see that halimbawa sa Matthew 13. Let's go over to Matthew chapter number 13. Matthew chapter 13, verse 39. Matthew chapter 13, verse 39. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is at the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. So, ganun din sa katapusan ng mundong ito, hahakutin ng mga anghel lahat ng mga hindi ligtas. At ihahagis ng mga anghel ang kaluluwa ng hindi ligtas sa dagat-dagatang apoy. Alright? So, they even have a ministry to those who are not saved. These angels are very special servants of the Lord. Napaka-importante ang role nila, ang bahagi nila sa plano ng Panginoon. And so we see here the good angels and their ministry.
tingnan naman natin yung mga bad angels. No? Anong nangyari sa mga angels na ito? Paano sila naging bad? Well, nagsimula ito sa puso ng isang angel. At yan ay si Lucifer. At mababasa natin ang patungkol sa kanya sa Ezekiel chapter number 28. Ezekiel sa Lumang Tipan. Chapter number 28. Ezekiel chapter 28 and verse number 11. Dito tayo magsisimula, no? Ezekiel chapter 28 verse number 11. Moreover, the word of the Lord came unto me saying, dumating yung salita ng Diyos sa propetang Ezekiel, at pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang tunay na pangyayari sa hari ng Tyrus. At hindi ito yung taong hari sa Tyrus na namumuno sa Tyrus. Ito yung espiritual na pinakita ng Diyos sa kanya. Verse number 12, Ezekiel chapter 28 verse 12, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. No? So, noong kapanahunan, perfect ka sa beauty. Full of wisdom ka. Ikaw ang napakataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Alright, so this is one powerful angel who was the sum of God's creation, full of wisdom, perfect in beauty. Mataas na anghel ito. Malamang mas mataas ito kay Michael. Thou hast been in Eden, in the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, the diamond, beryl, onyx, and jasper, and sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold, and the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day thou wast created. So, nung pangkalikhaan, nung nilikha ng Diyos itong angel na ito, ilinagay niya sa kanyang katawan yung mga diamante, diamonds, beryl, onyx, topaz, sardius, pwede mong pag-aralan ito. Ginto, gold, carbuncle, emerald, mga diamante, no? Jasper, sapphire, makulay siya. Tapos maliwanag, very, very decorated siya talaga. Tapos pansinin mo, sabi, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes. Ito yung mga rhythmic instruments. Kaya itong si Lucifer ay involved sa mga heavy rhythmic music dahil dyan nanggaling sa kanya. Kung baga, yung ministry niya noon ay musical ministry at saka worship. Kaya sa worship natin, hindi tayo masyadong gumagamit ng rhythmic music dahil iniiwasan natin yung satanic music. Merong satanic music. Merong Luciferian music. At siya ang master nito. Nakikita mo yung verse 13, no? Ezekiel 28 verse 13. Look at verse number 14. Thou art the anointed cherub. Ikaw ang pinili, hinirang na cherub that covereth. Pinakamataas siyang anghel. Tinatakpan niya ang buong trono ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou walkest up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day thou wast created till iniquity was found in thee. Ayan ang problema. Iniquity was found in thee. Natuklasan sa iyong puso, natagpuan sa iyong puso ang iniquity. Anong ibig sabihin ng iniquity? Kasalanan, kamalian, kabaluktutan.
So saan ang galing ang kasalanan ng buong mundo, ng buong sanglibutan, ng buong creation ng Panginoon? Nagsimula ito sa puso ni Lucifer. And there's the beginning of iniquity, of sin. It was found in Lucifer's heart. Verse 16, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. Isa sa mga resulta ng sin, yung violence. Saan ang galing ang violence? Saan nagsimula ito? Nagsimula ito sa puso ni Lucifer. Thou hast sinned, therefore will I cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Nagmataas ang kanyang puso dahil sa kanyang kagandahan. Very much self-absorbed itong Lucifer na ito. Siguradong selfie ito. Punong-puno ng kanyang sarili. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Na-corrupt yung kanyang wisdom dahil sa kanyang liwanag. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, and that they may behold thee. Thou hast defiled the sanctuaries by the multitude of thy iniquities, and by iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee. So, defeated itong si devil na ito. Hindi siya magwawagi sa katapusan. Ang Diyos ang magwawagi sa kanya. Meron tayong record sa Isaiah chapter 14. Punta natin yung Isaiah chapter 14. Isa na naman itong elaboration, explanation ng pagbagsak ni Lucifer. Look at Isaiah chapter 14 verse number 12. Isaiah 14 verse number 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. So gusto ni Lucifer, siya ang umangat sa langit. I will exalt my throne above the stars of God. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos ng mga anghel at ng mga bituin, gusto niya ang trono ni Lucifer ang magwagi, ang maging mas mataas. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Sabi nitong si Devil. Itong si Lucifer, I will be like the Most High. Nais niya na siya ang maging Diyos. Pero tingnan mo ang verse 15, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, is this the man that made the earth to tremble, and that did shake the kingdoms? So, ang kapanahonan ni Satan ay bilang na ang kanyang mga araw. Sa katapusan, magwawagi talaga ang Diyos kay Satan, kay Lucifer. So, bumagsak si Lucifer between day 6 at saka Genesis 3. Wala tayong record talaga ng kung kailan nangyari, pero alam natin nangyari ito matapos yung day 6. Kasi sa day 6, sinabi ng Panginoon sa Creation Week, sinabi ng Panginoon, lahat ng kanyang nilikha, kasama na yung mga anghel, ay good. Tapos, nung tapos na yung day 6, tapos nagsimula na yung Genesis chapter 3, doon nagsimula na bumagsak si Satan, at siya ay nag-possess ng isang serpent sa Genesis chapter 3, at tinukso niya si Eva. At ginamit niya yung pride. No? So pride, violence, pride, sin. Saan ang galing yung mga ito?
sa puso ni Lucifer. At tuwing tinutukso yung mga Kristiyano, tuwing tinutukso ni Lucifer ang tao, malamang ginagamit niya talaga yung pride. No? Pride. Bakit ako minamaltrato ng tao? Bakit ako sinasabihan ng ganito? Wala silang karapatan para lapastangan ako. Yung pride, nagmamataas, mapagmataas. Very, very devilish ang pride. Okay, ingatan nyo yung puso ninyo na huwag kayong magmataas. Huwag magmataas. Yung nagmamataas, yung nagmamalaki, very satanic ho ang ganong klaseng ugali. No? Magpakumbaba, maging manahimik, no? Magpasailalim, matuto tayong sumunod, matuto tayong maging magalang, mapagbigay, opposite ng pride. Yun ang maganda, yun ang makadiyos, no? And you see this in the life of Lucifer. How terrible. Siya na ang pinakamataas na anghel. At hindi pa siya nag-satisfy. Gusto niya siya ang maging Diyos. Kaya yan bumagsak siya. Now, lahat ng mga sumunod sa kanya, ng mga anghel, ay naging mga demons. Doon sila bumagsak. Sumunod sila sa rebel leader nila na si Lucifer. At lahat ng mga anghel na sumunod kay Lucifer, sila ang naging mga demons. Sila ang mga naging evil spirits. So, makikita natin yan sa Revelation chapter 12, verse number 4. Tingnan mo ang Revelation chapter 12, verse 4. Linalarawan ito si Satan. And his tail drew the third part of the stars of heaven. Yung stars dyan, yan yung mga angels. Kasi maliliwanag sila. And did cast them to earth. So, a third part, hindi naman pwedeng ibilang ang numero ng mga anghel. Diba? Yun ang pinag-aralan natin last lesson. Sila ay innumerable. Innumerable, ibig sabihin hindi mabilang. Pero kung gagamitin natin ang fraction, 1/3 ng mga angels, sumunod sila kay Satan. Revelation chapter 12 verse 4, and his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. So, sa mga angels, 1/3 ng mga hukbo ng langit ay sumunod kay devil. Alright, so, napaka-impluwensya ng mga demonic spirits ngayon sa mundong ito. At may mga demonic spirits na nakakadena, nakakulong, no? Meron din mga pagala-gala. And so, nakadivide yung mga demonic angels sa dalawang klase. Yung mga nakatanikala at yung mga pagala-gala. And lahat sila ay under the authority ni Lucifer, ni Satan. Gaya ng mga lahat ng mga mababait na angels ay under the authority of God the Father at saka si Jesus Christ. And so, yan yung good angels at saka mga bad angels at saka yung kasaysayan ni Satan, ni Lucifer. Balang araw, si Lucifer ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy, kasama na rin ang kanyang mga anghel, yung mga demonic spirits. No, tingnan mo ang Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 and verse number 41. Matthew chapter 25 and verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels.
O, di prepared pala ang impyerno, yung dagat-dagatang apoy, prepared para kay devil at sa kanyang mga anghel. Tingnan mo ang Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 and verse number 9. Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out. Sino yung great dragon? Yan si Satan yan. The old serpent, yan yung serpent ng Genesis chapter 3. Called the devil. So, iba't iba ang kanyang mga pangalan, no? Dragon, serpent, devil, and Satan, which deceiveth the whole world. So, siya yung deceiver. Siya si Satan, siya si devil. At lahat ng mga pangalan niya, meron namang ibig sabihin, no? Halimbawa, pag sinabing dragon, siya yung destructive creature yan, no? Naninira yung dragon, no? Meron palang dragon sa Bible, no? Yeah, the great dragon. At napakalaki ang kanyang destruction. The old serpent, ang ibig sabihin noon, siya yung manlilinlang, deceiver. Yan yung serpent na nag-deceive kay Eve sa Genesis chapter 3. Yung devil, yung salitang devil, ibig sabihin, sinungaling. Nagsisinungaling. Devil, slanderer, liar. And Satan, pag sinabing Satan naman, kaaway, kalaban, adversary, o enemy. Yun ang ibig sabihin ng word Satan, no? So lahat naman ng pangalan ni Satanas ay merong ibig sabihin. At yan ay nakikita mo yung katangian niya bilang demonic spirit siya, no? Marami pa siyang mga pangalan sa Bible. Punong-puno ang Bible ng mga pangalan niya. Gaya ng Diyos, punong-puno ang Bible ng mga names ni God. Ganon din si Satan. Meron din siyang iba't ibang mga pangalan. Deceiver, tempter, murderer, accuser, no? Lahat yan makikita natin sa Bible. But anyway, meron siyang katapusan. And balik tayo. Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth. And his angels were cast out with him. Sasama rin yung mga angels niya. And so those are the demonic angels, no? Demonic spirits. So anyway, sa huli ng lahat, ang magwawagi ay si Lord God Almighty. At kaya wag tayong magbilib masyado sa mga angels na bagamat sila makapangyarihan, mas dakila ang Diyos at dapat ang focus natin hindi rin kay Satan, no? Pero dapat alam natin ang patungkol sa Kanya. Bakit nahihirapan ang mga Kristiyano na sumunod sa Diyos? Kasi meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. Malamang mga alagad ni Satan, no? At bakit tila hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga pananalangin? Dahil merong gera na espiritual na hindi natin nakikita, hindi natin nauunawaan. Pero patuloy tayong sumampalataya at manalig at umasa sa Diyos. Remember, Satan is a defeated foe. Satan is defeated. Noong namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, winasak niya ang kapangyarihan ni Satanas at ng buong kaharian ng kadiliman. Amen? Satan is a defeated foe. He's fallen. And Satan can be resisted. Pwede palang ma-resist natin si Satan, no? Ano yung resist? Pwede natin palang pigilan, labanan si Satan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na parang wala tayong laban sa Kanya. No, meron tayong pag-asa at pwede tayong lumaban kay Satan.
Hindi naman na palagi na makikinig tayo sa tukso ni Satan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang i-resist si Satan. Saan natin makikita yan? Look at James. Ito yung last verse na titingnan natin for today. James chapter 4. Book of James sa Bagong Tipan. James chapter 4 and verse number 7. James chapter 4 verse 7. Etong sekreto, kung gusto mong labanan si Satan sa buhay mo, yung mga demonic spirits, para maging matinong disciple, para maging maayos na alagad ng Diyos. Etong sekreto, James chapter 4 verse 7, hindi naman talaga sekreto ito eh. Bible verse talaga ito, napakahalaga. Ang sabi dito, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ayan ang pangako ng Diyos. Una, submit mo yung sarili mo sa Diyos. Magpasailalim ka sa Diyos. So, sa buhay ng Kristiyano, ang Kristiyano na hindi marunong mag-surrender sa Diyos, ang Kristiyano na hindi marunong magpasailalim sa Diyos, hindi niya pwedeng labanan si Satan. Wala siyang laban kay Satan. Hindi ka pwedeng lumaban kay Satan kung nabubuhay ka para kay Satanas. It doesn't make sense, no? Pero kung gusto mong mag-surrender ka sa Diyos, magpasailalim ka sa Diyos, doon pwede mong matutunan na lumaban kay Satan. Resist the devil. Pero you cannot resist him kung hindi ka submitted muna sa Panginoon. Kaya inuna itong verse number 7. Submit yourselves therefore to God. Yun ang pinakamahalaga. Kung meron kang mga bagay sa buhay na ginagawa na hindi ka aya sa Diyos, na hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos, kung meron kang mga bagay na alam mo na hindi mo dapat ginagawa, matutunan mo nawa na magpasailalim sa Diyos. Iwanan mo na yung mga bagay na yun. Huwag mong gawin. Huwag kang magpasailalim sa kasalanan. Huwag kang magpasailalim sa tukso. Matuto ka magpasailalim sa Diyos. Iwanan mo yung mga bagay-bagay na alam mong mali at hindi tama. Kahit ano yon, iwanan mo ang mali. Submit yourselves therefore to God. Kaya maraming mga Kristiyano defeated, no? Wala silang ligaya, wala silang lakas, wala silang parang ano sila, no? Natalo sila ng kaaway ni Satanas. Kasi imbis na nagpapasailalim sa Diyos, nagpapasailalim sa kasinungalingan, nagpapasailalim sa bisyo, nagpapasailalim sa mali. Kung meron kang alam na tama na dapat mong gawin, gawin mo yon. At kung yung ginagawa mo, alam mong mali, tigilan mo yon. Kasi napakasimple, ano? Submit yourselves therefore to God. Do you submit yourself to God? If you do, pwede kang mag-resist sa devil. Okay? So matapos na nag-surrender ka sa Diyos, doon labanan mo si Satanas. At ang pangako ng verse ng James chapter 4 verse 7, and he will flee from you. Hindi ikaw ang tatakbo. Si Satanas mismo ang tatakbo. Lalayo siya sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ay nagpapasailalim sa Diyos. Gumagawa ka ng tama at nakikita ng Diyos. At tandaan mo ito, ang Diyos ay palaging may grasya, palaging may tulong ang Diyos para sa mananampalataya. Alright, so you have that. Very important lesson ito. Part 2, no, ng doctrine ng mga angels, pati na rin doctrine of Satan, no? Gawin na lang nating part 2 ito kasi si Satanas ay isang uri ng angel.
Anong klaseng uri siya ng angel? Cherub. Okay, so dati siyang good angel, tapos siya ang unang na bumagsak. At sumunod yung 1/3. Biro mo 1/3. Nalinlang niya sa langit, tapos nalinlang pa niya si Adan at saka si Eva sa mundo. At ang buong sangkatauhan ay bumagsak kay Adan. Anyway, patuloy natin pag-aaralan ito. So anyway, alright. Mag-pray muna tayo, tapos i-review natin yung table of contents. Okay, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat dakilang Diyos sa kabutihan niyo po sa amin. Lord, sa pag-aaral namin ng doctrines ng salita ng Diyos, napaka-importante, Lord. At nakikita po namin ang halaga ng pag-aaral ng doktrina dahil hindi lang ito para sa ulo, ito rin ay para sa buhay. At napaka-importante, Lord, na maunawaan po namin na hindi lahat ng pagsubok ay pisikal, pero meron din pala tayong mga espiritual na kaaway at espiritual na tulong galing sa inyo, Lord. So, Panginoon, protektahan niyo po kami. Lord, matutunawa kami na magpasailalim sa iyo at matutunawa kami na gumawa ng tama at hindi sa aming sariling kapangyarihan kami ay gagawa, kundi umasa kami sa inyo, tumingin kami sa inyo palagi, at doon kami sa inyo makakakuha ng tunay na kapangyarihan upang labanan sa aming buhay itong si devil at ang kanyang mga demonic spirits, Lord. Salamat, Lord. Tulungan niyo po kami, i-bless niyo po kami, alang-alang kay Hesus Kristo. Ito pong aming dalangin. Amen. Alright. So, buksan natin ang Bibles natin ngayon sa katapusan natin, no? Sinasabi ko sa inyo, dapat i-master ninyo yung mga books ng Bible. At makikita mo ito sa talaan ng nilalaman or yung table of contents. Alright? At sa table of contents, nakita natin ang mga bahagi. No? May dalawang bahagi ang Bible. Old Testament at saka New Testament. At sa Old Testament, nakita natin yung mga 5 aklat ni Moses. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at saka Deuteronomy. At alam nyo na siguro ang konti ng patungkol doon. Tapos nakita natin yung Joshua, Judges, and Ruth. Tapos nakita natin yung 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Tapos last week, pinag-aralan natin ng konti yung Ezra, Nehemiah, at saka Esther. Now, magmula Genesis hanggang Esther, yan ay mga aklat ng kasaysayan ng Israel. So, historical ho siya. Now, ang susunod na 5 aklat ay poetic. Ibig sabihin nun, ano siya? Hebrew poetry. No? Para siyang tulain, or patula siya, no? Poetic. Hebrew nga lang ang poetry niya, no? Wisdom literature, poetic literature. So, ang susunod na 5 dyan ay Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. So, yun ang 5 na mga aklat ng poetry. Yung aklat ng Job ay yung pakikipagdebate ng mga kaibigan ni Job. No? Si Job ay isang family man ng Old Testament, kapanahunan pa, before Abraham. Ang istorya ni Job. At yung mga kaibigan niya nakikipagdebate sa kanya kasi nga, akala nila, nagkasala itong Job, tapos sinumpa siya ng Diyos. Yun ang akala nila. At napakaganda ang story ni Job. So, balang araw, sa church namin, gusto kong mag-preach na
i-exposit natin, i-explain natin ang Book of Job balang araw. Anyway, Job, pakikipagdebate ng mga kaibigan niya. Ano siya? Parang kwento. Pero true story. Tapos Psalms, eto naman yung songbook ng Lumang Tipan. At naka-divide yung Psalms sa 5 division. Anyway, pag-aralan din natin yan balang araw. Pero sa ngayon, pag sinabing Psalms, ibig sabihin ng Psalms, awit o mga awit or songs. Psalms. Hymn book siya ng Old Testament. Tapos Proverbs, no? Kawikaan, mga salita, matalinghagang mga salita. Words of Solomon, words of the wise. Napakaganda ng Book of Proverbs. Sabi nga nila, pwede mong basahin araw-araw 1 chapter ng Book of Proverbs. Kasi merong ilang chapters ang Book of Proverbs. Merong 31 chapters ang Book of Proverbs. Paminsan-minsan may mga buwan na 31 days. So, ang ginagawa ng iba, nagbabasa sila ng Book of Proverbs, 1 chapter a day. Ang tawag doon, Proverbs a day. Pwede yun. No? Anyway, ang ganda, ang daming mga advice ang Book of Proverbs. Very, very good book. Tapos, Ecclesiastes. Ito yung diary ni King Solomon nung naging matanda siya. Ginugol niya yung kanyang buong buhay sa alak, sa mga babae. Ginugol niya yung kanyang kayamanan sa kanyang pita ng laman. At sa huli ng kanyang buhay, natuklasan niya walang kasiyahan sa ganung klaseng buhay. So nagsulat siya ng diary. Yan yung Ecclesiastes. Siya ang nagsesermon ngayon. Kaya yun, Ecclesiastes, ina-assemble niya yung mga tauhan niya para sermonan sila na wag siyang gayahin. Tapos yung Song of Solomon, yan naman yung romance book ng Old Testament para sa mag-asawa. At si Solomon pa rin ang nagsulat nun. So yung Proverbs, Ecclesiastes, tsaka Solomon, Song of Solomon, si King Solomon ang nagsulat ng mga yan. At yung Song of Solomon, yan yung kapanahunan na nanliligaw siya at pinakasalan niya yung asawa niya. At ito yung romantic book ng Old Testament. So Proverbs para sa mga kabataan, Song of Solomon para sa mga mag-asawa, Ecclesiastes para sa mga matatanda. Pero lahat yan napakahalaga. So yan yung 5 aklat ng poetry, patula or matulain na books ng Old Testament. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Memorize nyo yan. Alright? So, I hope through this na makikita natin na meron tayong kahit na konti, alam natin na kahit na konti ang mga laman ng mga aklat ng Bible. Alright, so dagdagan nyo yung 5 books of poetry, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Alright? Okay. Well, have a good day.